Magandang araw mga kabopols. Ang dami-dami nating sinisisi kung bakit mahirap ang Pilipinas. Kesyo sinakop daw tayo ng mga dayuhan noon at ninakaw ang ating mga likas na yaman. Palagi daw tayong hinahagupit ng kalamidad hanggang sa pagiging sadyang malas lang daw talaga natin bilang isang bansa. Pero kung tutuusin, ang mga bansang may mas malalang pinagdaanan tulad ng Japan na binomba ng atomic bomb at sangkatutak na kalamidad, o Singapore, maliit na bansa at walang likas na yaman, pero ngayon sila ang pinakamayayaman sa mundo. Kaya ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit tayo nananatiling mahirap? Tatlong bagay lang to mga kabopols, kaya tara pakinggan mo hanggang dulo. Isa sa pinakahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas ay ang nakawan sa gobyerno. Buwis ng taong bayan na dapat sana ay napupunta sa kalsada, ospital o paaralan ay napupunta sa bulsa ng mga politiko. Ghost projects at overpriced contracts. Maraming proyekto ang ginagawa sa papel lang pero hindi nangyayari sa totoong buhay. Dahil sa korupsyon, walang sapat na infrastruktura at oportunidad para sa mga taong bayan. Pangalawa, sobrang daming tao pero hindi sapat ang oportunidad. Siksikan sa syudad, kulang sa basic services, kulang ang pabahay, ospital at transportasyon dahil hindi makasabay ang gobyerno sa paglobo ng populasyon. Maraming bata ang hindi makapag-aral dahil hindi kaya ng pamilya o ng sistema ng edukasyon. Kung mahina ang edukasyon, mahina ang ekonomiya. Maraming graduate pero walang trabaho dahil hindi tugma ang natututunan nila sa pangangailangan ng industriya. Kulang tayo sa critical thinking at problem-solving skills dahil sa outdated at rote-based na sistema ng edukasyon. Marami ang hirap makipagsabayan sa global market at dahil karamihan sa atin ay walang critical thinking, madali tayong nauuto at sinasamantala ng mga politiko at mga media na pawang may mga sariling interes lamang. Sa huli, ang kahirapan ng Pilipinas ay hindi simpleng usapin o swerte o malas. Ito ay resulta ng dekadang korupsyon, mabilis na paglobo ng populasyon, at isang edukasyong hindi sapat upang bigyang kakayahan ang mga Pilipino na umangat sa buhay. Ang mga problemang ito ay tila paulit-ulit at lumalala pa sa paglipas ng panahon. Ano sa palagay nyo? Mananatili na lang ba tayo sa sitwasyong paikot-ikot sa gulong ng kahirapan? O may pag-asa pa tayo? Hanggang sa muli mga kabopols.